Sa huling bahagi na yung napanood, nais ni Akira na pasalamatan si Haruka sa pagtulong sa kanya, kaya't hiningi niya sa kanya na magbuo ng kwento kasama siya at nagbuo sila ng kwento buong magdamag. Ngayon, ipagpatuloy natin. Kinabukasan, nag-uusap sina Haruka at Sora at siya ay nagrereklamo tungkol sa mga lamok na labis na nakakainis sa kanya. Nang maglaon, kumatok si Yorihime sa kanilang pinto at nang buksan ni Haruka ito, ibinigay niya sa kanya ang tradisyonal na panlaban sa lamok. Sinabi ni Haruka sa kanya na magkakasama silang pupunta sa paaralan sa lalong madaling panahon na nagpasaya sa kanya dahil gusto rin niyang makasama siya. Pagdating sa paaralan, patuloy na nakatitig si Haruka kay Yorihime at nang tawagin siya ni Ronnie upang sumilip sa mga babae na nakasuot ng swimsuit, sinabi niya sa kanya na huwag tingnan si Yorihime. Dito napagtanto ni Ronnie na may crush si Haruka kay Yorihime at sinabi niya ito kay Yorihime pero ipinadama niya na hindi siya gusto ni Haruka. Naalala niya ang isang insidente mula sa kanyang pagkabata kung saan tumakas siya mula sa bahay dahil sa away ng kanyang mga magulang at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Haruka. Nagsimula siyang bumuo ng kwento kasama si Haruka, ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, nang makita niyang malungkot si Haruka, tumakas din siya mula roon. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Haruka na tawagan si Yorihime, ngunit nang makita niyang papunta si Sora doon, itinago niya ang telepono mula sa kanyang paningin. Nang maglaon, tinawag ni Haruka si Yorihime sa kanyang bahay sa dahilan na kailangan niyang tahiin ang mga buttons sa kanilang damit. Nang nagsimula ng umuwi si Yorihime pagkatapos magtahi. Sa panahong iyon, nalaman ni Sora na tinatawagan ni Haruka si Yorihime at sa galit niya, binuksan niya ang pinto ng silid ni Haruka at hindi nila natapos ang halik. Masaya na ipinakita ni Yorihime kay Sora ang kanyang uniforme sa paaralan, ngunit galit na isinara ni Sora ang pinto. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, nakita nila si Yorihime na nakatayo sa malayo at sa pagtingin dito, naisip ni Ronnie na hindi pa rin ayos ang mga bagay sa pagitan nila. Kaya tinawagan niya si Haruka at inimbitahan siya sa paaralan tuwing linggo para sa mga leksyon sa paglangoy. Pumunta si Haruka sa paaralan tuwing linggo kung saan nakita niya si Yorihime sa pool. Napagtanto nilang niloko sila ng kanilang mga kaibigan, kaya't humingi si Haruka ng tulong kay Yorihime upang turuan siyang maglangoy. Pumunta siya sa changing room upang magbihis at sumigaw nang makita ang isang bagay na gumagalaw sa loob ng kahon. Nang marinig ang sigaw, tumakbo si Haruka doon at nakita ang isang itim na pusa na nakaupo roon. Dumating ang mga tauhan ng paaralan, ngunit sa puntong iyon ay nakatago na sila. Matapos umalis ang mga tauhan ng paaralan, lumabas sila mula sa kahon. Pagkatapos, nasira ang kahon dahil sa kanilang timbang kaya't nahulog si Yorihime kay Haruka. Nagpaalala ito sa kanya ng kanyang pagkabata at nagsimula siyang humingi ng tawad kay Haruka para sa pagbubuo ng kwento noong araw na yon. Ngunit ipinaliwanag niya sa kanya na nasiyahan siya sa pagbuo ng kwento kasama siya. Nang magkaayos na sila, nagsimula silang maglakbay sa pag-ibig sa pamamagitan ng paghahalikan sa isa't isa. Ang dalawa ay umuwi mula sa paaralan na parabang magkasintahan at nakita sila ni Sora na nag-uusap sa labas ng bahay. Nang maglaon, sinubukan ni Haruka na sabihin kay Sora na siya ay nasa relasyon kay Yorihime, ngunit umalis siya nang hindi nakikinig sa kahit ano. Kinabukasan, nakasalubong ni Haruka si Yorihime sa daan papuntang paaralan at sila ay ngumiti habang naalala ang kanilang halik noong nakaraang araw. Ngunit hindi gusto ni Sora ang kanilang relasyon, nakita niyang pareho silang masaya. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang. Lumapit si Haruka sa kanya at nagsimulang halikan siya. Samantala, nagising si Sora sa pagdinig ng mga kakaibang tunog at nang buksan niya ang pinto ng silid ni Haruka, nakita niyang masigasig na bumubuo ng kwento si Haruka kasama si Yorihime. Nagalit si Sora at itinapon si Yorihime mula sa bahay at sinabi sa kanya na lumayo sa kanya. Nagmukhang kawawa si Yorihime at umuwi sa kanyang bahay na nahihiya at si Haruka ay parang isang duwag. Sa gabing yon, hindi makatulog si Yorihime habang patuloy na iniisip ang kwento at hindi rin makatulog si Haruka. Kinabukasan, tumigil si Yorihime sa pagkikita kay Haruka at nag-isa na kumain ng tanghalian. Sinubukan ni Haruka na makipag-usap sa kanya sa labas ng klase, ngunit tumakbo si Yorihime papasok sa klase nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Nang maglaon, nakilala ni Haruka si Yorihime sa labas ng paaralan at ipinaliwanag sa kanya na hindi nila dapat isuko ang kanilang relasyon dahil kay Sora. Nang marinig ang kanyang mga salita, na-encourage siya at kinabukasan ay tinanong niya si Sora na sumama sa kanya sa paaralan. Nang maglaon, sinubukan nilang kumain ng tanghalian kasama si Sora, ngunit umalis siya ng galit. Dahil sa pagkakita sa kanila na magkasama, tumataas ang kanyang galit kay Yorihime. Kinabukasan, pumunta sina Haruka at Yorihime sa dalampasigan kasama ang kanilang mga kaibigan upang magsaya, ngunit hindi sumama si Sora dahil kay Yorihime. Habang naglalaro sa dalampasigan, nahulog ang kanilang bola sa tubig at nang pumunta si Haruka upang kunin ito, nahuli siya sa isang malaking alon.
Huminto siya sa paghinga, binuhay siya muli ni Yorihime sa pamamagitan ng siye. Samantala, pumunta si Sora sa dalampasigan upang makita si Haruka at nakita niyang binibigyan ni Yorihime ng siye si Haruka. Kinabukasan, nagkaroon ng bahagyang lagnat si Sora, ngunit sa kabila nito, iniwan siya ni Haruka sa bahay at pumunta sa paaralan. Naghintay si Sora sa pinto at pumunta siya sa merkado kasama si Yorihime. Ngunit sa sandaling makakuha siya ng mensahe tungkol sa paglala ng kalusugan ni Sora, agad siyang umalis at nagtungo pauwi. Pagdating doon, nakita niyang si Sora ay nakahiga ng walang malay sa sahig, ngunit hindi tumaas ang kanyang lagnat. Matapos magising, nagsimula siyang bumalik sa paaralan, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Sora. Pagkatapos, dumating din si Yorihime roon at iniwan ni Haruka si Sora na mag-isa sa bahay. Nang bumalik siya, wala siyang mahanap na Sora sa bahay, kaya't naghanap siya kasama si Yorihime. Ang paghahanap ay tumagal ng mahabang panahon, ngunit wala pa rin si Sora, hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe. Nang maglaon, nakilala nila si Akira sa daan, na nagdala sa kanila sa nabasag na bisikleta ni Sora. Ramdam ni Haruka ang pananabik para ang basang kabin ay nasunog sa ulan, na nagsimulang sunugin ang tanging alaala ng kanyang ina. Hindi nagpatinag, si Yorihime ay nagmadali sa naglalagablab na kabin at lumabas na may dalang manika. Matapos makuha ang manika, ipinahayag niya na ang pagiging malapit kay Haruka ay nagpapalakas ng takot na mawalan siya ng Haruka. Kinabukasan, kapag kailangan nilang tulungan ang isa't isa sa pagsusuot ng yukata, tinanong ni Sora si Haruka na tawagan si Yorihime para sa tulong. Pagkatapos ay nagbihis sila at nakipagkita sa kanilang mga kaibigan sa pista, pagkatapos ay dinala ni Akira si Sora para maglakad sa merkado. Sinabi ni Haruka kay Yorihime na humiling si Sora na tawagan siya para sa tulong. Pagkatapos nito, dinala ni Haruka si Yorihime sa isang liblib na lugar sa labas ng merkado at nagsimula silang bumuo ng kwento ng may kasiyahan. Nabukasan, habang kumakain ng tanghalian sa paaralan, tinanong ni Yorihime si Haruka na makipag-date at pumayag siya. Pagkatapos ng paaralan, nang umuwi siya, nakita niya si Sora na nakahiga sa sahig na nakasuot ng tuwalya. Tinanong niya siya na magsuot ng damit, ngunit ibinaba niya ang tuwalya at sinubukang akitin siya kaya't tinanong niya siyang umalis. Nang nakahiga siya sa kwarto, naalala ni Haruka ang halik na ginawa niya sa kanyang kapatid. Pagkatapos, tumanggap siya ng tawag mula kay Yorihime at nagsimula silang magplano para sa kanilang petsa sa linggo. Lubos na natuwa si Yorihime para sa kanilang petsa at si Sora ay nakatayo sa labas na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tinanong siya nito na pumunta sa pamimili kasama siya tuwing linggo. Nang sinubukan ni Haruka na magbigay ng dahilan na may petsa siya, tinanong siya ni Sora na i-cancel ang kanyang mga plano. Kinabukasan, gusto sanang makipag-usap ni Haruka kay Yorihime upang i-cancel ang petsa, ngunit siya ay labis na nasisiyahan dito kaya't hindi niya ito na-cancel. Pagkatapos, tinanong ni Haruka si Sora na maghintay hanggang sa susunod na linggo para sa pamimili. Nagalit si Sora nang marinig ito at tinanong siya na gumawa ng pinal na desisyon sa umaga. Pumunta si Haruka upang makipagkita kay Yorihime sa umaga at si Sora ay patuloy na nagdurusa ng mag-isa. Naglibot sila sa merkado, bumili si Yorihime ng mga sangkap para gumawa ng paboritong vegetable curry ni Sora na dinala nila pauwi. Ngunit nakita ni Haruka na umiiyak si Sora kaya tinanong niya si Yorihime na i-cancel ang kanilang plano at umalis sa bahay. Matapos umalis si Yorihime, tinanong ni Haruka si Sora kung bakit siya umiiyak at sinabi niyang nagkaroon siya ng bangungot tungkol sa kanila. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, nakasalubong nila si Yorihime na nagsimulang maglakad kasama nila. Tinanong siya ni Sora na lumayo sa kanila, naintindihan ni Yorihime ang kanyang punto at iniwan silang mag-isa. Nang maglaon, nang dumating si Haruka sa kusina upang uminom ng tubig, narinig niya ang mga kakaibang tunog mula sa silid ni Sora. Sumilip siya at nakita si Sora na nagbuo ng kwento ng mag-isa, binanggit ang pangalan ni Haruka. Kinabukasan, umupo siya sa estasyon ng tren at patuloy na iniisip siya nang dumating si Yorihime doon at umalis sila para sa kanilang petsa. Kahit habang naglilibot si Haruka sa merkado kasama si Yorihime, ang kanyang buong pansin ay nakatuon sa pag-iisip tungkol kay Sora. Naging iritado siya sa pag-iisip tungkol sa kanya, kaya't hinawakan niya si Yorihime at dinala siya sa isang love hotel. Doon, sinubukan niyang pilitin ang sarili sa kanya, ngunit itinulak siya ni Yorihime palayo at umiyak siya habang tinatanong kung tunay na mahal siya ni Haruka. Hindi makapagbigay ng sagot si Haruka at umuwi sila. Doon nakita niya si Sora na natutulog sa sahig pagkatapos gawin ang lahat ng mga gawain. Kinabukasan, pumunta si Haruka sa library ng paaralan at nagbasa ng mga makasaysayang aklat tungkol sa mga kasal ng magkakapatid dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Kinabukasan, nang magising si Haruka kay Sora, nakita niyang mataas ang kanyang lagnat at ipinagbigay alam ito kay Yorihime. Ngunit nang gusto niyang tulungan siyang punasan ang pawis ni Sora, tinanggihan ni Haruka ang kanyang tulong at siya ang nagpunas ng pawis mula sa kanyang katawan.
Pagkatapos, natutulog siya malapit sa kanyang kama. Nang magising siya, nakita niyang humahalik si Sora sa kanya. Nang pigilan niya siya, iginiit niya na nakita na niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan at mahal na mahal siya niya. Nang marinig ito, nagsimulang halikan ni Haruka siya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sora na magbuo ng kwento kasama siya. Pumayag si Haruka na bumuo ng kwento kasama siya at nagbuo sila ng kwento ng maraming beses sa gabing iyon. Kinabukasan, may magandang ngiti si Sora sa kanyang mukha na parang nakuha niya ang lahat ng kayamanan ng mundo. Ang dalawa ay ginugugol ang lahat ng kanilang oras sa bahay na nagsasama at hindi mapaghihiwalay sa paaralan. Nakita ng kanilang mga kaibigan ang kanilang kakaibang pag-ugali. Nang makita siyang nalulumbay, sinimulan ni Sora na magbuo ng kwento upang mapasaya siya at nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Nang maglaon sa paaralan, patuloy siyang iniisip si Sora at sa sandaling matapos ang klase, umalis siya pauwi kasama siya. Pagdating sa bahay, nagiging hindi mapakali siya at nagsimulang bumuo ng kwento malapit sa pinto. Samantala, natagpuan ni Kozu at Yorihime ang telepono ni Haruka sa klase at upang ibalik ito, pumunta sila sa kanyang bahay. Ngunit narinig nila ang malalakas na tinig mula sa labas ng pinto, kung saan naisip ni Yorihime na ang kwento ay binubuo sa loob. Tumakbo si Kozu papasok at nakita si Haruka na bumubuo ng kwento kasama ang kanyang kapatid. Tumakbo si Kozu palayo mula roon sa pagkabigla, pagkatapos ay umalis din si Yorihime nang hindi nagsasalita. Matapos mahayag ang kanilang lihim, ayaw nang pumasok sa paaralan ni Haruka, ngunit pilit siyang dinala ni Sora sa paaralan. Pagdating sa klase, napansin ni Haruka si Kozu na may pulang mata dahil sa pag-iyak. Nang maglaon, nakipagkita si Kozu sa kanya at sinabi na mahal siya niya, ngunit hindi na siya makikipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakipagkita si Haruka kay Yorihime at sinabi sa kanya na mahal niya ang kanyang kapatid mula pagkabata at naging napakalapit nila sa isa't isa. Ngunit si Sora ay kanyang kapatid at hindi niya maipagpatuloy ang isang malapit na relasyon sa kanya, kaya't sinubukan niyang hanapin ang pag-ibig kay Yorihime, ngunit hindi nila nakamit ang layunin. Humingi ng tawad si Haruka kay Yorihime, ngunit umalis siya nang hindi nagsasalita. Naging malungkot si Haruka at nang lumapit si Sora upang mapasaya siya, sinubukan niyang pilitin ang sarili na bumuo ng kwento kasama siya. Ngunit sa kalagitnaan, napagtanto niyang mali ang lahat ng ito at tinanong siya na tapusin ang kanilang bawal na relasyon. Ayaw ni Sora na tapusin ang kanilang relasyon at nais na magkaroon ng mga anak mula sa kanilang relasyon. Nang hindi sumasang-ayon si Haruka, nagalit si Sora at sinaktan siya. Nang maglaon, nagkaroon ng malapit na relasyon sina Haruka at Yorihime, at sa wakas ay natapos ang kwento ng magkasintahan na hindi maghihiwalay. Umalis sila ng bahay na magkasama sa pagtanggap ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Makbo siya doon sa pag-asang makita si Sora. Sa kabutihang palad, natagpuan niya si Sora doon ngunit sinusubukan nitong malunod sa tubig. Sumunod si Haruka sa kanya upang iligtas siya pero hindi siya marunong lumangoy at nagsimula rin siyang malunod kasama siya. Nawalan ng malay si Haruka sa tubig at nang magising, nakita niyang nasa harapan niya si Sora. Nangako si Haruka na hindi niya siya iiwan at nagyakapan silang dalawa. Pagkatapos, umalis sila ng Japan at pumunta sa ibang bansa, kung saan walang makakapigil sa kanilang pagbuo ng relasyon dahil sa kanilang relasyon. Salamat sa panonood, paki-like at i-share ang video.